Linggong ito ay nagsalita po si Secretary Boying Remulla. Makikipagtulungan na raw ang Pilipinas sa ICC at ang tinanong kung bakit nagbago ang ihip ng hangin, ang sabi ni Secretary Remulla, kasi nga po nagkaroon ng resolution ang Kamara de Representante. Parehong-pareho pong nangyari sa SMNI na bagamat walang bisa yung resolution ng Kamara kasi wala namang resolution din ng Senado, dahil pinasara nila ang SMNI, sumunod ang NTC. So di ba tama ako? Ganyan ang formula nila. Miski alam nila na walang resolution galing sa Senado, basta nariyan ang resolution ng Kamara, hindi po pwedeng ma-ignore ng executive branch of government dahil nga yan ay sense of the House. Pero kinonterband na naman ng ating presidente ang pagnanais ni Mr. Specker at ng kanyang mga kasama sa mababang kapulungan. No, for the 100th time, hindi tayo makikipagtulungan sa ICC. I will not lift a finger para makipagtulungan sa ICC. They can come and visit the Philippines, pero hindi kami tutulong sa kanila. I do not recognize the jurisdiction of ICC. The Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. Mas maganda nga ang mag-serve ng warrant of arrest si Trillanes. Kung hindi, si De Lima. Anong hanggang salita? Diyos ko, baka yung ICC at magdakip sa kanya? Nasa labas pa lang ng bahay? Nako, baka mga kapitbahay pa lang ni Tatay Digong hindi makakalabas sa barangay ang ICC nyo. Diba? Imagine nyo, 16th President of the Republic of the Philippines, huhulihin ng mga dayuhan na wala naman silang napatunayan. Papayag ka as Filipinos, di ba? Saan yung dignidad mo? Di ba? Sa bagay, katulad nitong nag-comment, halata mo namang walang paninindigan eh. Di ba? Halata mo namang walang bayag. And para sa akin mga lords, hindi yan i-aalaw ni President BBM. Kasi pag inalaw niya yan, kakamuhian siya ng mga tao. Sure ako doon. I'm really sure about that. Kung hahayaan niya na ang mga dayuhan, no? Kung hahayaan niya na ang mga dayuhan ay magdakip lang ng mga Pilipino, lalo na si former President Duterte, hindi naman yan ordinaryong Pilipino lang. 16th President yan ng Republika ng Pilipinas. Pag yan kinanti nyo, pag yan ginalaw nyo talaga, lintik lang, walang ganti talaga. Ano ba yung pagkakaiba ng preliminary investigation sa ICC at ano yung pagkakaiba sa proseso ng pag-aresto, tutuluyan nilang arestuhin ng ating dating Pangulo? Ang preliminary investigation po sa Pilipinas is a statutory right. May karapatan ang akusado na sumapi sa preliminary investigation. Sa rules ng DOJ, kinakailangan mabigyan siya ng lahat ng complaint affidavit at lahat ng mga ebidensya ng mga nagrereklamo sa piskalya. Ang proseso po ng ICC ay nakabase nga po dun sa European system na ang tawag ay inquisitorial. Tanging mga prosecutors lang po ang nangangalap ng ebidensya. At hindi po entitled ang akusado na magsumite ng kanyang counter affidavit. Wala pong ganun. Kung nanaisin ng prosecutor, po pwede niyang isupina o isamon ang nasasakdal. At that point po na nagpe-preliminary investigation, hindi niyo pa po alam kung sinong nasasakdal. Sa preliminary investigation sa Pilipinas, alam mo na kung sinong dinidemanda. Sa preliminary investigation ng ICC, dahil nga yan ay inquisitorial, hindi mo alam kung sino talaga ang dinidemanda o iniimbestigahan. Kaya kung hanggang ngayon, hindi natin alam kung sino yung iniimbestigahan. Bakit po ganito? Kasi nga, ang sistema nila is, hayaan na nating mga prosecutors na pumalap ng ebidensya, at kapag sa tingin na nila, meron na silang probable cause, yun po, pareho tayo ng ICC, magre-request na sila sa hukuman, sa pre-trial chamber ng warrant of arrest. Kapag naman tinawag ang mga individual para sumapi sa preliminary investigation, bibigyan naman po sila ng karapatan, kasama na ang karapatan na magkaroon ng abogado at yung right against self-incrimination. Kung sila po ipapatawag ng prosecutor. Pero hindi po sila required na magpatawag ng prosecutor kung sa tingin nila sapat na ebidensyang nakalap nila at hindi na kinakailangan na kausapin ng mga kakasuhan, wala pong obligasyon sila na bigyan ng notice ang mga kakasuhan. Actually, itong proseso pong ito ay kapareho din ng preliminary investigation sa Amerika. Kaya lang ang tawag sa Amerika, grand jury investigation. Magki-case build up ang prosecutor at ang police. Pag
meron na silang sapat na ebidensya, tatawag sila ng mga ordinaryong mamamayan, yung grand jury, ipipresenta ang ebidensya, at kung sa tingin ng mga ordinaryong mamamayan, yung grand jury meron ng probable cause, magpa-file ng warrant of arrest. Pero yung indictment kung yan, sealed, hindi mo alam kung sino nasasakdal hanggang mag-issue ng mandamiento de arresto ang hukuman. Doon mo lang malalaman kung sino ang akusado. At kinakailangan, sumuko ka muna sa hukuman, sa jurisdiction ng hukuman, kinakailangan, magpa-aresto ka muna bago mo malaman ang nature and charges against you. Parang kakaiba po talaga sa atin yan, pero kasi sa mga inquisitorial system, una-una, binibigyan na ng prioridad yung mabilisang proseso. So wala nang cheche-bureche, sila na kukuha ng ebidensya. Sa akin po, okay yan eh. Kasi mabilis na yung proseso. Tapos ang iniisip naman nila, wala namang posibilidad na magkakamali ang prosecutor kasi pupunta pa rin siya sa hukuman para kumuha ng warrant of arrest. Kapag hindi naman satisfied ang hukuman ng isa pa sa ebidensya, hindi naman sila mag-i-issue ng warrant of arrest. So yan po mga pagkakaiba sa preliminary investigation. Sa pag-aresto, walang sariling pulis sa ICC. So kinakailangan ng kooperasyon ng Estado. Meron po tayong tinatawag na competent authority. Ang susulatan po nila, syempre yung ambassador muna, ang yung ambassador padadala sa DFA, ang DFA padadala sa DOJ. DOJ, makikipag-unayan naman sa kapulisan kung merong arrested. Hindi po automatic na po pwedeng isakay sa eroplano ang isang nasasakdal pagkahuli sa pamamagitan ng warrant of arrest. Ihaharap po siya sa lokal na hukuman. Hindi po automatic na po pwedeng Rodrigo Roa Duterte, may warrant of arrest laban sa iyo. Sara Duterte, may warrant of arrest laban sa iyo. General Bato, may warrant of arrest laban sa iyo. Isasakay na namin ikaw sa eroplano pumunta ka na sa Hague. Hindi po. Kinakailangan dalhin sa lokal na hukuman. At ano naman ang tatanungin ng lokal na hukuman? Ito po ha. Ito po ang didesisyonan ng hukuman na lokal. Pilipinong West po ito. Tatlong bagay lang po. Na yung warrant, para nga doon sa nasasakdal. Isa, na yung tao ay naaresto sang ayon sa tamang proseso at pangatlo, yung karapatan ng tao ay narespeto. Tignan nyo po na yung lokal na judge wala pong obligasyon magdesisyon kung meron ng jurisdiction ng ICC. Bakit? Kasi po, yan po ay pursuant dun sa tinatawag nilang competence of competence na tanging ang ICC lang ang po pwede magdesisyon kung meron silang jurisdiction dun sa kaso. Obligasyon lang ng lokal na hukuman ay tama yung taong inaresto, na siya'y naaresto sang ayon sa tamang proseso at rinirespeto ang karapatan ng naaresto. At kung yan ay satisfied, tsaka siya isasakay sa eroplano para dalhin sa The Hague. Take note po na bagamat mayroong partisipasyon ang hukuman, hindi ka po pwedeng doon mag-question ng jurisdiction. Kapag naaresto na yung isang tao, kinakailangan i-raise niya yung issue ng jurisdiction doon sa tinatawag na confirmation of charges. So kung babasahin niyo po yung dalawang desisyon ng ICC kung saan pinagpatuloy ang preliminary investigation tungkol doon sa admissibility, ang lokal na hukuman daw ay able and okay. Kaya nga sabi ng pre-trial chamber, hindi mo naman kinwestiyon talaga yan, hindi mo diniscuss kung ano yung epekto ng pagbibitiw sa ICC. So ibig sabihin, inamin mo may jurisdiction ang hukuman. Pagdating naman sa appellate chamber, kasi hindi mo naman kasi linabas talaga diniscuss ang issue ng jurisdiction. Dinalabas mo sa kauna-unahang pagkakataon on appeal. Kaya hindi naman po pwede gawin yan. So, ang sinasabi ng hukuman, hindi pa sila nagdedesisyon sa issue ng jurisdiction kasi nga hindi diniscuss ng OSD yung epekto ng ating pag-aalis sa road statute. Na pag umalis tayo at nagsimula ng preliminary investigation matapos ang isang taon, matapos tayo magsumite ng instrument of withdrawal, ay wala ng jurisdiction talaga ang ICC. So ang susunod na pagkakataon na pwedeng i-raise yan ay hindi man lang sa lokal na hukuman o hindi doon sa confirmation of charges pero huli ka.